at magdasal ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Benny Tuazon. Halina't tayo'y magdiwang sa araw ng mga banal na pinagsasayang tunay na mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. So ito'y napakalaking pista dahil hindi lang isang banal ang ating ginugunita, kundi lahat. No? Yung mga kinikilala ng simbahan, yung mga kilala lamang ng Diyos, at mga kilala lang natin, kasama lahat sila. Yung mga taong naging kalugod-lugod sa Diyos at naging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo ay natayo at yaong sandigan ay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Aleluya, aleluya. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So kapag pinagdiriwang natin ang araw na ito, gaya ng sabi ko nga kanina, ito ay araw ng lahat ng mga banal. Lahat as in kasama yung mga kinikilala ng simbahan bilang mga banal. Yun yung sila San Agustin, San Antonio, no? San Ignacio, no? Santa Monica, lahat ng mga yan. Sila ay napatunayan, kinikilala, hindi lang ng isang bansa, kundi kinikilala ng buong sangkakristyanuhan bilang mga banal. Pero hindi lang sila. Kinikilala din natin ngayon yung mga banal na tayo lang ang nakakakilala. No? Hindi lahat o hindi kilala ng lahat. May mga ganon. Hindi siya nakikilala ng simbahan. Hindi rin kilala ng ibang tao. Pero tayo, alam natin na ang taong yon ay nabuhay na banal. Kung kaya't kasama rin ang lahat
ng mga kinikilala ng Diyos na banal. No? So pati sila kasama. Whether recognized by the church and unrecognized. So sama-sama sila lahat sa araw na ito. Kung kaya't napakadakila ng bagay ng araw na ito dahil mas nabibigyan ng praise o paghanga at pagpipitagan sa Panginoon. Dahil lahat ng ito ay nangyari dahil sa Kanyang kabutihan. So yun ang unang pagpapasalamat natin. Salamat sa Diyos dahil sa mga taong naging banal. Salamat sa Diyos dahil Siya ay nagpatawad at nagbigay ng pagkakataon sa mga taong ito. Dahil ang katotohanan, bagamat tayo ay nilikha ng Diyos na banal, tayo naman ay nabuhay sa kasalanan, maliban sa mahal na birhen. Kaya't lahat, kahit itong mga kinikilala ng simbahan, kung titingnan niyo yung kanilang buhay, hindi yun ganap o perpekto. In fact, marami sa kanila lubhang makasalanan. Katulad ni San Agustin, o si San Pedro, si Magdalena, mga taong ang lalaki ng kasalanan sa Diyos. Pero sila ay binigyan ng Diyos ng awa at patawad. At sila naman ay tumugon at nagbago at naging kalugod-lugod sa Diyos. Sinunod nila itong ating binasa na mga punong kabanalan. Yan ang translation natin sa Tagalog, Beatitudes. Mga punong kabanalan, mga bagay o mga kautusan, kasabihan na kung susundin ay magdadala sa atin sa kabanalan. Ang isa pang pinagdiriwang natin ngayon o pinasasalamatan natin ngayon ay dahil sa mga santo at santang ito, mga banal na ito, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Na may pag-asa pa pala tayo na maging banal. Dahil yan naman ang ating hangarin sa buhay. No? Sino ba sa inyo ang gustong maging santo at maging santa? Sana ang sagot nyo, oo. Hindi ho yun yabang. Hindi yun paghahangad ng malaki. Yun ay normal na paghahangad. Yun ay karaniwan. Yun ay expected. Dahil kung hindi ka magiging banal, saan ka pupulutin? Hindi ka makakapasok sa langit. Hindi mo makakapiling ang Diyos. Hindi ka makakarating sa Kanyang kaharian. Kasi yun ang ating destiny, hantungan. Yun ang ating puntirya. Yun ang ating goal. Yun ang dahilan bakit ginagawa natin lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa kaugnay ng pananampalataya. Diba? Kaya tayo nagsisimba. Kaya tayo nagpapakabuti. Kaya iniiwasan natin yung masama. Kaya hindi tayo mapakali kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kaya tayo nagkakawang gawa. Kaya tayo nagsasakripisyo. Bakit ba sa palagay nyo ginagawa nyo yan o ginagawa natin yan? It's all for this purpose. Para katulad nitong mga tao na naging banal, tayo rin ay maging banal. Kaya nga, pinag-aaralan natin, inaalam natin yung kanilang mga buhay. Ano bang nangyari sa kanila? Paano ba nila nakamit yung kabanalan? At doon yung mapagtatanto na malaki yung pag-asa natin. Malaki yung pag-asa natin dahil sila ay naging tao rin katulad natin. Sila rin ay nagkamali. Pero ang mahalaga, nagsisi, nagbalik loob, nagsikap na makilala, mahalin, at pagsilbihan ang Diyos. No?
At yun yung pinapaalala sa atin ngayon. Ngayong araw ng mga banal. Dahil nga ang araw na ito ay paalala ng ating tunay na hantungan. And lastly, medyo minor, no? Ito rin ay pagbawi. Saan? Saan tayo mabawi? Pagbawi natin sa mga banal na hindi natin na ipagdiriwang sa araw-araw. There are only 365 days in a year, di ba? And there are more than 365 saints. At kung bibigyan natin sila bawat isa ng araw, kulang. Kaya yung mga hindi nabigyan ng araw sa isang taon, kasama ngayon. Sila ngayon ay ating pinararangalan at ipinagpapasalamat sa Diyos. Kung sana hindi pandemic o kung walang bagyo, bukas ay nandun tayo sa sementeryo o sa tinatawag na Campo Santo. At nakakatuwa dahil nakagawian nating pumunta ng sementeryo noong November 1, which is not actually the proper time. Kasi, yun nga, ito ay araw ng mga banal. Maliban, kung itinuturing natin ang ating mga kaanak na namatay, na banal. Di ba? Kasi the proper time is tomorrow. Bukas yung mga taong namatay na hindi pa nakakarating sa langit. Kaya nga, for all souls. Pero bukas ay araw ng mga banal. At yan ang nakagawian nating araw na puntahan. Kasi, I would like to believe, no, na naniniwala tayo na yung ating mga mahal sa buhay ay nakarating na sa langit. Sila'y nagdusa na. Sila'y nakatikim at nakatanggap na ng patawad ng Diyos. And it's good. Maganda yon dahil nga ang paniniwala natin ay lubhang maawain ang Diyos. At sa kanyang awa, yung ating mga kapatid ay kanya nang tinanggap sa kalangitan. So, we have a reason to celebrate today o bukas, All Saints Day, dahil nga ating pinasasalamatan ng Diyos sa pagbibigay ng grasya ng kabanalan sa mga taong naging karapat-dapat at nabuhay ayon dito sa ating punong kabanalan o sa mga itinuro ng Diyos. Na tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na bugli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaas natin ang ating mga panalangin kaysa ng lahat ng mga banal sa Ama nating nasa langit. Buong tiwala tayong manalangin sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal. Dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Bilang isang simbahan, sikapin nawa nating makamit ang pangakong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaan, di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon.
Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamanasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay niloob mong maging tampok ang mga namamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo ay masaya kaming dumudulog, sapagkat kami ay nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon, natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila ay naghahandog ng dalangin at halimbawa upang sa pagdulog namin ay di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaparag ang mga dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapagpati. Kaparag ang mga
dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang pagtiis naman sa pahirap ng kalan. Antipona sa komunyon. Mapalad ang mga dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapagtiis naman sa pahirap ng kalaban. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Wala nang prayer. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami ay makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at sabay po nating dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila.
Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati't pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga paalala at pag-anyaya. Inaanyayahan ng lahat na ipagdasal ang ating mga kapatid na yumao sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Ito po sa darating na ika-2 ng Nobyembre, araw ng Lunes, ang araw ng mga kaluluwa. Ang banal na misa ang pinakamataas na panalangin na nagbibigay grasya at kaligtasan. May novena po tayo para sa mga kaluluwa sa ganap na 5:30 ng hapon sa Lunes. Mayroon na po tayo nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ito sa tumba sa harapan ng ating simbahan. Meron din po tayong votive electronic lights para sa mga natatanging intensyon at ito ay makikita sa tabi ng silid ng mga santo malapit sa entrance ng simbahan. May gabay po na nakapaskil kung paano po ito bubuksan. Bukas na po ang pagtanggap ng mga pledges at alay para sa ating 2M, 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa lingkod natin sa friendship table para sa mga detalye. 2M, 4M updates. As of October 25, total number of pledgers, 124. Total amount pledged, 220,370. For total collection, 81,720. October 18 to 25, total number of pledgers, 160. Total amount pledged, 312,370. Total amount collected or for collection, 106,220 pesos. Patuloy po nating tangkilikin ang programa ng ating parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palaing kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo,
naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.